Tambay, nakaranas ka na bang matulog na pagod? Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil buong gabi kang nag-iisip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kung oo, stay ka muna. Alam mo katambay, ang overthinking parang group chat sa utak mo na walang admin. Lahat nagsasalita, walang nag-mute, walang nag-end ng meeting. Humiga ka na, patay na yung ilaw. Tapos biglang may papasok sa isip mo. Tama ba yung sinabi ko kanina? Bakit ganon yung tono niya? Paano kung mali yung desisyon ko? Paano kung hindi sapat? Isang tanong lang dapat, pero naging buong series na. May season 1, season 2, at may spin-off pa. At ang masama, wala ka namang bagong impormasyon. Pero pagod na pagod ka. Tambay, hindi lahat ng iniisip mo ay problema. Minsan, assumption lang. Hindi lahat ng what if ay warning. Minsan, imagination lang na walang preno. Ang overthinking, ginagawang emergency ang hindi pa nangyayari. At habang iniisip mo ang lahat ng posibleng mangyari, nakakalimutan mong mabuhay sa ngayon. Kaya malinaw ang paalala ng Bible sa Philippians 4:6. Do not be anxious about anything. Hindi sinabing huwag kang mag-isip. Hindi sinabing huwag kang magplano. Ang sinasabi, huwag kang lamunin ng pag-aalala. Katambay, may malaking pagkakaiba ang thinking sa overthinking. Ang thinking ganito, ano ang pwede kong gawin ngayon? Ang overthinking naman, paano kung masira ang lahat kahit wala pang nangyayari? Overthinking does not protect you. It only exhausts you. Hindi ka ginagawang handa ng overthinking. Ginagawa ka lang pagod. Parang Google search yan. Nag-search ka lang sana ng how to fix one problem, tapos after 10 minutes, nasa worst case scenario ka na. Tapos biglang may thought na baka kasalanan ko lahat. Tambay, hindi lahat ng iniisip mo kailangan mong paniwalaan. Overthinking makes you forget na may Diyos na may hawak ng bukas. Na hindi mo kailangan sagutin ang lahat sa ngayon. Na may grace para sa pagkakamali. Na hindi ka nag-iisa sa desisyon mo. Na hindi ikaw ang Diyos. Buti na lang. Overthinking is saying, dapat alam mo ang lahat. Pero ang sabi ng Diyos, magtiwala ka muna. Paano natin lalabanan ang overthinking? Kailangan, hulihin mo siya. Sabihin mo, ay teka, nag-overthink na ako. Ask a better question. Hindi yung, paano kung mag-fail? Kundi, ano ang kaya kong gawin sa ngayon? Pray it, don't replay it. Kung paulit-ulit sa isip, dalhin mo sa panalangin. I-release mo yung control. Hindi mo kailangang isipin ang buong bukas para maging okay ka ngayon. Kaya sandali lang katambay, magdasal muna tayo. Lord, inaamin ko po, madalas, masyado akong nag-iisip. Bagay na wala pa. Pero inuubos na ako ngayon. Tulungan niyo po ako ng bitawan ang mga bagay sa aking isipan na hindi galing sa inyo. Palitan mo po ang overthinking ng pagtitiwala. Tambay, hindi mo kailangan ayusin ang lahat sa isip mo para maging payapa. May Diyos na may kayang hawakan ng bukas habang ikaw ay nagpapahinga ngayon. Kapit lang, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo.